The Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus and He is the Anointed One. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. At syempre, buhay na buhay sa bawat isa sa atin ang JA1 culture that I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone, everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Pwede i-declare natin ang buhay ko ngayon. Paganda ng paganda, pagaling ng pagaling, paginhawa ng paginhawa, payaman ng payaman. Kaninong buhay yon? Akin yon. Sabihin natin ang aking year 2026 is the year of amazing victory. Sabihin natin, I will move forward towards my calling. Ngayong gabing ito, ako ay makikinig. Hindi lamang ako matututo, ang buhay ko'y mababago. Ayan. Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya na kayo narito ngayon? And welcome po sa ating kapatid na ngayon lang nakadalo sa ganitong gawain. Ating pong gawain is under the umbrella of the Jesus, the Anointed One, kung saan full gospel Christian ministry, wala tayong itinataas sa relihiyon, tanging relasyon kay Kristo po. Ang ating gusto'y magkaroon ng bawat isa. Biblia po ang ating batayan. Ayan. So, ako pinagagalak minsan pa na tayo'y sama-sama ngayon, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Napakarami po ngayon ang nasa banig ng karamdaman. Hindi magagawa ang katulad ng ginagawa natin. Alam niyo kung bakit? Napakarami po ngayon nang naroon sa midst of chaos and war na tanging ang kanilang nagagawa ay humingi ng tulong sa Diyos. Pero narito tayo, may pagkakataong magpuri, magpasalamat sa Diyos. Every gising is a blessing. Kaya naman, pagkagising mo pa lang sa umaga, ikaw ay binigyan ng bagong hininga ng Diyos, bagong araw. They are new every morning. Wala kang gagawin. Manalangin at magpasalamat sa Diyos. Huwag niyong kalimutan ideklara ang magagandang bagay pagkatapos niyong manalangin. Ang aking pong deklarasyon, pagkatapos kong manalangin sa umaga, every day, in every way, my life is getting better and better. I am blessed, I'm healthy, I'm strong, and I'm blessing to many. Ayan. Idideklara nyo. Sinabi ng inyong bibig, pinanampalatayanan mo, mangyayari sa buhay mo. Life and death is in the power of our tongue. Huwag kalimutang magdeklara ng magagandang bagay. Ito ay mangyayari. Papatulan ng Diyos ang lahat ng sinabi mo. No to negative things, yes to positive things. Mga minamahal, mga kapatid, are you excited tonight? Amen. Hallelujah. Sino po ang nakakaranas ng matitindi na challenges sa kanyang buhay? Sino yung nakakaranas na kung pwede lang ang Lord, ipakita mo na yung susunod? Kasi hindi ko na alam ang nangyayari sa akin ngayon. Para bagang ikaw ay nagta-travel. Pag nagta-travel at ikaw ay nag-Google Map, makikita mo okay in the first 200 kilometers, mararating mo yung gayon. Lord, pwede bagang ipakita mo sa akin yung mga susunod hanggang bukas sa nangyayari sa buhay ko? Minsan meron tayong katanungan na gano'n. Do you have this question? Have you ever wished God would show you the whole plan, the blueprint of His plan in your life, instead of just one small step at a time? Minsan, meron ba sa inyo ngayon na gusto nyo nang makita ang mangyayari bukas sa isang araw, sa susunod na buwan? Because of the challenges that you have right now. Mga minamahal, mga kapatid ko, listen, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay pinamagatang seeing only a step. Ano bang nakikita mo ngayon? Ano bang nilalakaran mo ngayon? Anong meron ka ngayon? Samahan niyo po ako na basahin ang ating pong text verses na matatagpuan sa Romans chapter 8 verses 18 to 21. At ito po ang sinasabi. I consider that our present sufferings, sabihin natin our present sufferings, are not worth
comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation, sabihin natin, creation. Waits in eager expectation for the children of God to be revealed. And in verse 20, for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. Sabihin natin, the one who subjected it. The one who subjected it. In hope that the creation itself will be liberated. Sabihin natin, the creation itself will be liberated. For its bondage to decay and brought it into the freedom and glory of the children of God. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa po tayong manalangin, Ama naming dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo, O Diyos. Sapagkat kami po, Panginoon, ay nagagalak dahil alam namin ngayong gabing ito kakatagpuin mo kami, O Diyos. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng puso, Panginoon, na handang matuto po, Panginoon, Lord God. At Lord, hayaan mo na katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa mga challenges, sa mga nilalakaran namin, Lord God. For whatever, Panginoon, na nakikita namin, alam namin, O Diyos, matututunan namin ang napakagandang bagay ngayong gabing ito upang kami, O Diyos, ay maging malakas, upang kami, O Diyos, ay lalong manampalataya sa iyo. Lord, wala pong matataas sa aming kalagitnaan kundi ikaw lamang. Lord, we declare the victory, O Panginoon mo, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name, lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Sige nga po, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Ang ating pong text verses ay sinulat ni Paul para sa mga taga-Roma. At kanya po itong isinulat kung saan nandoon ang sitwasyon na siya ay pinagdaraanan din ng matinding persecution sa kanyang buhay. Hindi po lingid sa marami kung gaano kahirap ang kanyang nararanasan. At sabi nga niya, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ano ba ang pinagdaranasan mo ngayon? Ano bang suffering meron ka? Are you in pain? Are you in the midst of chaos? Maaaring hindi nga physical pero ang puso mo nandoon. Mayroong matinding problema. Are you lacking right now? Are you in brokenness right now? Mga minamahal, sinabi po rito na ang atin pong nararanasan o maaaring nararanasan mo ngayon, hindi iyan pwedeng ikumpara dun sa napakagandang mangyayari sa banda roon. For what God will reveal in us, glory, glory ang ipakikita sa atin ng Diyos. Ano ba ang glory sa Tagalog? Ha? Kaluwalhatian. At sinabi rito ang katotohanan for the creation. Pag sinabi po natin creation, ang tinutukoy po rito is the subhuman creation. Ano po baga ang mga nilikha maliban sa tao sa mundo? Lahat ng iyong nakikita, lahat ng hindi mo nakikita, all of this po, alam natin, lahat ito'y corrupted. Kailan po nangyari na ito'y naging corrupted? Nung magkasala, si Eva at si Adan, nung mag-disobey sila sa Diyos, sinumpa na ang ground. Kapag sinabing sinumpa ng Diyos yung ground, kinailangan nitong si Eva at si Adan na magtrabaho upang sila ay mabuhay, upang sila ay may kakainin. Samantalang nung una ay napakadali. Kakain ka lang, pipitas ka ng bunga ng puno, yan lahat makakain mo. Alam niyo ba mga minamahal mga kapatid ko kung gaano naging corrupted ang mundo nung panahon yun? Nung una, ang mga hayop po ay vegetarian. Alam niyo, pagbabasahin po natin ang Book of Genesis, vegetarian. Ibig sabihin po, ang ahas, ang mga lizard, hindi po yan mga ngain ng kapwa nila o ng mga insekto o ng mga maliliit na hayop. Lahat po ang kinakain ng mga yan ay halaman. Nung sumpain, nagkagayan. Ang rose po noon ay pagka iyong pinitas ay hindi ka mag-iingat na ngayon. Kapag ka pumitas ka ng rose doon sa iyong halamanan, may tinik. Ngayon, may tinik na. Nung una walang tinik. Bakit po nagkatinik? Sinumpa. Mga minamahal ko, that creation na nakikita mo, lahat yan
waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Ano ba ang mangyayari po sa creation na yan, mga minamahal ko? For the creation was subjected to frustration. Yan na nga po ang nangyari sa creation. Sa nilikha, sa ground. Yan po ang nangyari. It is not by its own choice. Hindi po kagustuhan ng mga nilikhang ito ang sila'y magkagayon. Sino po ang may kagustuhan? But by the will of the one who subjected it. Sino yun? Who is this one who subjected it? Sige nga, kung nakikinig at nagbabasa ng Biblia, sino? Who subjected that creation na magkaroon ng gayon na problema? Sino? Mangula na laang. Sino po? Sino may kagustuhan? Sagot, dini sa bandang are, sino may kagustuhan? Sino may kagustuhan sa bandang iyon? Bakit? Sino may kagustuhan ang creation ay magkaganon? The time. Sabi dito, it is not by its own choice. Hindi ginusto ng mga hayop na yun na magkaganon. Hindi ginusto ng mga punong yun na magkaganon sila. Hindi ginusto ng rose na yun na siya magkaroon ng tinik. Sino ngayon ang magkagustuhan at bakit yun nagkaganon? Devil? Anong sagot din ni? Sino? God the Father? Yung sagot sa banda roon? Look at this. Not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. Who subjected those things na samantalang nasa paraiso, napakaganda, malaya ka, may kapayapaan ka, makakain mo ang lahat. Ano? Sino ang nag-subject ng mga bagay doon? Pagkatapos, magkatapos itong si Eva at si Adan ay magkasala, sinumpa ng Diyos ang ground. He subjected all this sub-creation, this creation na magkagaroon. Ang Diyos, si Father God. He subjected it, pero ari yung pag-asa natin, in hope, yung sabihin natin in hope. In hope. Kayo kayong umaasa na sa inyong nararanasan ngayon na matitinding challenges sa inyong buhay. In every step na napakahirap sa inyong buhay, kayo kayong umaasa na merong magandang parating. Na may maganda sa banda-banda roon, in hope that the creation itself will be liberated. Ano pong ibig sabihin noon? Muling i-renovate itong corrupted na lugar, itong corrupted na mga hayop, itong corrupted na forest, itong corrupted na nararanasan mo ngayon, i-liberate. Ibig sabihin, muling magiging malaya, muling magiging masigla, muling magiging napakaganda. Ano ba ang inaasahan natin? Lahat po ito, ang sabi ito, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought it into the freedom and glory of the children of God. Mga minamahal, mga kapatid ko, itong nararanasan natin, itong mga nakikita natin, lahat yan po ay i-renew ng Diyos. Nararamdaman nyo ba every morning merong renewal ng bagay-bagay? Kaya nga sabi natin, ang ating buhay ay paganda ng paganda. Ang aking ngayon ay mas maganda kaysa sa bukas, at ang aking sa kahapon at ang aking ngayon, ang aking bukas ay higit na mas maganda kaysa ngayon. Naniniwala kayo? Hirap na gaho ang iba sa inyo. In pain. Or maybe some of you are believing and just waiting and waiting. Ang tagal na iyong hinihintay. Walang pagbabago. Palala pa nga ng palala. Sino pong nakakaranas ng ganon? Tingnan mo ang sinasabi ng Diyos. Kung kaya ng Diyos na itong mga bagay na ito, subhuman creation, ay kaya niya na i-liberate yung pagganamang nararanasan mo, ito pagganamang nakikita mo, ito pagganamang hinahakpangan mo, ang hindi kaya ng Diyos ayusin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. He will liberate it from its bondage to decay. Talaga po ang mundo natin, kung titingnan natin, ito po'y palala ng palala, patindi ng patindi, pasama ng pasama. Pero may pangako ang Diyos in hope that the creation itself will be liberated. Pag sinabi natin liberated, it will be renovated. It will be renewed. Ibig sabihin, hindi ito tatanggalin. Ito'y i-liberate niya. Ito'y i-renew niya. Itong palala na sitwasyon in the freedom of the glory of the children of God. Alam niyo ba ang magiging mangyayari sa mundo natin, pandaroon? Kapag dumating na ang Panginoong Jesus at naghari bilang hari ng mga hari,
Diyos ng mga Diyos, umupo sa trono, shut down ang lahat ng gobyerno, siya na ang maghahari sa buong mundo. He will be the King of Kings. At anong mangyayari sa mundo? Yung kalaban, siguro hihipan lang ang niya. Si Satanas ilalagay niya doon sa box sa loob ng 1,000 taon. Ano po ang mangyayari sa mundong ito? Halos mawawala na yung dagat. Halos ito ngayon, itong ating mundong ito ay magiging napakaganda, perfecto, renovated, renewed. Ibig sabihin po, at sinabi ng Biblia, kung babasahin natin doon sa Old Testament, ay talaga namang ang mangyayari ganito. Kahit po sa lungga ng ahas ay ipasok mo yung anak mo, hindi nakakagati ng ahas. Kahit na yung leon ay tabihan ng aso, hindi nakakagati ng leon ng aso. Why? This creation na talaga namang subjected to prostration will be made liberated. Muli po itong magiging napakaganda, almost perfect. Yung babae na nanganganak kapag dumating ang Panginoong Jesus, 1,000 years na maghahari ang Panginoong Jesus, tuloy-tuloy ang panganganak. Ibig sabihin, parami ng parami ang tao. Ayan. So, ganyan po kaganda ang ating inaasahan. Kayo ay umaasa o baka kayo nagdududa, sinasabi ni Pastor, yung nga kaya ay mangyayari, umasa ka. Why? Pinangako na ng Diyos in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, the plan to prosper you and not to harm you, the plan to give you hope in a future. Ito yung hope. Ang binabanggit po natin, ito yung future. Ano ho? Higit pa ito sa mapopromote ka. Higit pa ito sa mga minamahal. Patuloy po tayo na sa Diyos ay umasa. Paul reminded us that what we see now cannot compare to what God will reveal next. Patuloy po tayong umasa na ipakikita sa atin ng Diyos ay higit na mas maganda sa nararanasan mo ngayon. Patuloy po tayong umasa that the present step may be painful for you. Sino po ang may sakit? The present step, you may feel discomfort. Mga minamahal ko, remember the coming glory is so powerful than what you are experiencing right now. Kaya nga, ang tanong, ano ba ang nakikita mo? Ano ba ang nakikita mo ngayon sa hinahakbangan mo? You are simply seeing those steps right now. Ang hirap maghintay. Ang hirap ng kapos sa buhay. Napakahirap nang ikaw ay pinipersecute, maaari sa iyong family, maaari sa iyong community. Napakahirap ng merong brokenness. Napakahirap ng relasyon ay hindi ayos. Maaari yan ang nakikita mo ngayon at nahihirapan ka na matanaw kung ano ang parating pa. You are simply seeing a step. Sino gaho ang kita niya ang kanyang hinahakbangan na ganito kaatindi ang challenge. Mga minamahal ko, katulad po nang ikaw ay umaakyat diyan sa hagdan na yan. Just like that, kung ikaw po ay umaakyat din, ang nakikita mo lamang po ay step na yung hinahakbangan. Subukan mo, pumunta ka sa isang napakadilim, patayin natin ang ilaw dito sa bahay na ito. Wala kang gagawin kundi gusto mo umakyat doon sa itaas, kukuha ka ng cellphone, mag-iilaw ka. Tama po, bubuhayin mo yung flashlight. Gusto mong lakaran at hakbangan kasi ayaw matatakid hanggang makarating ka sa itaas. Mga minamahal, life is like climbing a staircase in a dim hallway. Katulad po ang ating buhay nang ikaw ay umaakyat sa isang staircase. Wala kang nakikita, kundi yun lamang hinahakbangan mo. You don't see the top kapag ikaw ay humakbang. You don't see the full design. You only see the next step. Mga minamahal ko, ang ating binasa kanina na text verse, Romans 8:18 to 21, it tells us three truths. That present suffering is temporary. What you are going through right now, that is just simply temporary. Sabihin natin temporary. This is giving us another truth that future glory is incomparable
mga minamahal ko, the future glory is incomparable to what you are experiencing right now. That creation itself is waiting for redemption. Creation itself is waiting for redemption, even kung ano ang nararanasan mo. Mga minamahal, what you're seeing now is not the best version of your story. What you are experiencing right now, maybe marami sa inyo pumunta rito, akala nyo na, ay, ito na talaga. No, that is not the best version of your story. The best is yet to come in your life. Pumalakpakan naniniwala. The best is yet to come. Sabihin mo sa iyong katabi, believe the best is coming soon. Sabihin mo sa iyong sarili na, believe the best is coming soon. Ayan, hallelujah. Alam niyo ba, mga minamahal, mga kapatid, itong si Joseph, kung ating babasahin, Joseph the Dreamer, ano po ang una niyang na-experience? Ang nakita niya po ay pit kung saan inihulog siya ng kaniyang mga kapatid. But you know that, habang siya nakahulog doon, God is building a palace for him. Our God is so good, mga minamahal ko. Joseph only saw a pit, but God saw a palace. Alam po natin ang story. We know the story na hindi po maganda ang pakikitungo ng kanyang mga kapatid sa kanya, kaya naman nainggit sa kanya kasi siya ang paborito ng kanyang ama. At ang nangyari doon, inihulog siya doon sa pit, buti na laang at nag-ibang kanilang desisyon sa halip siya ay ibinenta doon sa mga Midian at siya ay nakarating doon sa Egypto, kung saan siya ngayon ay binenta doon kay Potiphar at siya ay naging alipin doon sa bahay na yon. Siya ay napagbintangan. At nung siya ay mapagbintangan, from the pit to prison, and then from prison to palace. Napakabuti ng Diyos. Nung si Joseph po ay nandoon sa pit, he was seeing only a step. Na yung palang pit na yon, that is just simply a step for him para magpunta doon sa palace. God is building a palace for him nung panahong siya ay nasa pit. Naniniwala ba kayo, mga minamahal ko, maaaring yung step na dinadaanan nyo right now, patungo yan sa napakaganda? Maaaring napakahirap para sa iyo, maaaring discomfort para sa iyo, maaaring nauubos ang pasensya mo sa sitwasyon na meron ka, but God is building a palace for you. Our God is going to bring you through sa pinagdaraanan mo upang marating yung pangako niya sa iyo, your promised land. Hallelujah. Mga minamahal, God is so good po sa bawat isa sa atin. Akala ng marami, siguro kung tayo ang naroon sa sitwasyon nitong si Joseph, iisipin natin na this is a setback. Alam ko natin, pagka sinabi nating setback, kung ang inyong bahay po, meron ka property line at sabi merong setback na 2 meters, ang ibig sabihin doon, paurungin. Hindi ka pwedeng gumamit nito. Pag sinabi nating setback, pag inisip mong setback ang nararanasan mo, akala mo paurong ang nararanasan mo, pero ito ang tandaan mo, yan ay pasulong. Magtiyaga ka lamang. Pasulong ang naranasan mo. That is a setup, that is not a setback, mga minamahal ko. When Thomas Edison was inventing the light bulb, ano natin, nag-aral tayo, si Thomas Edison po ay siyang naka-imbento ng light bulb, incandescent bulb. Ano ho? Tama ka ho? Musala. Hindi po madali ang kanyang pinagdaanan. At nung may nagtanong sa kanya, did you fail? Alam niyo po, ang sagot niya, he said, no, I discovered 1,000 ways that won't work. 1,000 beses na kaparaanan na hindi nag-work. Mga minamahal ko, he saw steps of failure, but history, alam natin, nababasa natin, pinag-aaralan natin, saw the light.
mga minamahal ko, maaaring sumubok ka ng minsan. At pagkatapos sumubok ka pa uli. At pagkatapos sumubok pa uli, puro failure yan. Huwag kang mag-ala-ala. Patuloy ka lang sa Diyos ay manampalataya. Ang parating at maaaring isa sa mga susunod, maaaring ang iba'y failure pa rin. Pero nandoon ang katagumpayan. Huwag ka lamang bibigay. Sa Diyos ka manampalataya. 1,000 times, hindi po napakadali ang umimbento. Hindi po napakadali mag-invest ng oras, mag-invest ng resources. 1,000 beses. Siguro, maaaring kung tayo ay nakakaranas ng matinding challenge, sasabihin natin, Lord, tama na, nakakalima ng beses eh. Nakakalima ng beses eh. Pero tingnan natin ang ating brother Jeff kanina. Subok uli ng subok ng subok. Ilang times, kapatid, ilang beses sa Napolcom na ikaw ay sumubok at dun sa 4, 3, ha? 3 na failure. Ha? Yung una, failure. Pangalawa, failure. Pangatlo, failure. 3 failures para dalahin siya ng Diyos doon sa tagumpay sa Ingasco. Kapag in-eliminate natin yung unang failure, hindi siya makakarating ng Ingasco. Kapag in-eliminate natin yung 2 failure, 3 failure, hindi siya makakarating ng Ingasco. Anong year ka nakapasok ng Ingasco, kapatid? 2006. Kailangan marating na magkaroon ng failure hanggang 2006 because that is His time. That is God's time. Huwag kang mag-alala kung ikinakaranas ng failure. Bahagi yan ng step patungo sa victory. 1,000 times na failure patungo sa victory, na-discover ang ilaw, na-discover ang bumbilya. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. He saw steps of failure, but history, nababasa natin, saw the light. Tulad mo, maybe some of you are seeing a step of pain, but God has prepared a healing for you. Maybe right now you are seeing a step of lacking, but God has prepared over there abundance in your life. Maybe right now you are experiencing brokenness, but God has prepared healing of your heart. Banda-banda roon. Maybe right now you are seeing a step of broken relation, but God has prepared reconciliation over there. Hindi naniniwala? Ha? Mga minamahal, you are seeing maybe a step of dispute right now, but God has prepared over there reconciliation. Mga minamahal, mga kapatid, kami po ng Mami Bes ay meron din pong mga challenges sa buhay. But we know God has prepared something great, something better, something wonderful, something beautiful over there. Kayo ba naniniwala? Mangyayari din sa inyo. Hallelujah! Sometimes your dark step is preparing you to shine. Narinig ho ninyo? Your dark step sometimes is preparing you to shine over there. Tingnan niyo po. Kung kailan ang bituin nakikita ang kaningningan. In the darkest night, the star shines brightest. Huwag kayong mag-alaala. Talagang sa inyong nararanasan, magsa-shine ka. There is silver lining sa nararanasan mo, mga minamahal, mga kapatid ko. Hallelujah. Now, we will focus on 5 ways to describe step. Ano nga title ng ating pinag-aaralan? Seeing only a step. Ano yung step na meron ka? Una, mga minamahal ko, 5 ways to describe the step. Number 1, a narrow step. In Matthew chapter 7, verse 14, but small is the gate and narrow the roads that leads to life, and only a few find it. Because narrow is the way which leadeth unto life. Si Noah po, noong panahong yun, inutusan siya ng Diyos.
At habang sinusunod niya ang Diyos, tinatawanan siya ng marami. Ay bega naman siya nga ay nagagawa ng napakalaking bangka doon pa sa tuktok ng burol. At tag-araw na tag-araw pa, marami po ang tumatawa sa kanya. Few believe, mga minamahal ko, but the narrow step to salvation is there. Naligtas si Noah. Kasama ng kanyang asawa, kanyang 3 anak, at 3 na manugang. Napakarami ng tao. Pero Noah, nung panahon yun, he chose to do right thing. At siya ang kinakitaan ng amang nasa langit na righteous. Wala nang iba. He chose the narrow step, mga minamahal ko. Sometimes your obedience isolates you. The steps feels lonely, but narrow the steps that lead to eternal doors. Mga minamahal ko, ano na ba ang pinili mo? Na magpatuloy kahit ikaw na lang, kahit kokonti lang, kahit anong sabihin sa iyo ng kapitbahay mo, ng kapatid mo, ng kapamilya mo, pero ikaw ay pinili mo pa rin magpatuloy. Mga minamahal, mga kapatid ko, ang inyong lingkod for God's glory, ang Mami Bes. Noong kami po ay magdesisyon umuwi dito sa Pilipinas, marami akong narinig. At marami po tayong narinig na sinabi po sa atin, talaga kayo okay na? Uuwi na kayo? Sigurado na baga talaga kayo? Bakit po? Para po sa marami, mas mabuting tumigil doon kasi napakalaki ng sahod. Napakaganda ng buhay. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas. Ano ho? But, mga minamahal ko, when you choose to follow the narrow step, sometimes you will feel lonely. Sometimes you will feel like, parang ang hirap. Bakit ito ang aking pinili? Sana gano'n na lamang. But remember, the narrow step will lead to something else better. The narrow step will lead you to something wonderful. Huwag ka lamang bibitaw. Ako'y naniniwala na ang pagpunta namin dito sa Pilipinas, when we choose to follow what God wanted us to do, ay higit na mas maganda sa iniwan namin doon. Bakit po? Ay dahil sa pagparito namin sa Pilipinas, ay nakilala namin kayo eh. Dahil sa pagparito namin sa Pilipinas, I see miracles and a lot of miracles na hindi ko nakita nung ako ay naroroon. Dahil sa kami nagpunta dito sa Pilipinas, nakakita ako ng matitinding milagro. Napakaraming buhay ang nababago. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. It was a narrow step to choose this way. Alam namin, at right now naiisip namin, oo nga, sa pagparito namin sa Pilipinas, hindi lang yon. Marami pa ring mga challenges na aming nilalakaran at aming pinagdaraanan. Pero alam namin, hindi kami ng Diyos pababayaan. Hallelujah. When you're climbing in a very, very high mountain, mga minamahal ko, kapag ka ikaw ay umaakyat sa napakataas sa bundok tapos napakakitid ng daanan, tsatsagain mo yan. Hayaan mo pagdating mo dun sa bundok sa tuktok, makikita mo napaka-beautiful na view. Hallelujah. Hallelujah. Nung umakyat kami ng Santo Domingo, and that was anong lugar yun? Monte Cristo. Sa pagkahirap naman ng dinadaanan namin, umalis kami rito siguro alas 4:30 ng umaga. At sa pagkadilim po, talaga namang amin lang ang nakikita ay yung road. Tataas nga ng gayong pagkakataas yung road. Pagka nakagayon ay nakatingar-ngar na itong sasakyan, hindi mo alam kung ano yung susunod, ay madilim yun. Pero mga minamahal ko, nung kami makarating doon sa tuktok ng bundok ng Santo Domingo, nung tuktok ng bundok ng Monte Cristo, tinanaw namin ang buong Batangas. Napakagandang view ang aming nakita. Kita ang JA1, kita ang Mount Banoy. Ano bang bundok ang inaakyat mo ngayon na napakakitid ng daan at ikaw ay nahihirapan? Umasa ka, mararating mo yung iniisip mo ngayon na napakaganda at sasabihin mo, Diyos ko, salamat po, pinadaan mo ako sa napakakitid na daan. Hallelujah.
Yan ang kauna-unahan. At kung merong makitid na daan, mga minamahal ko, sasabihin mo lagi, narrow now, glorious later. Sabihin natin, narrow now, glorious later. At kung merong napakakitid na daan, maaari ang iyong dinadaanan ay napakalalim naman na hakbangin. In Luke chapter 4 verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for catch. You know the story. Kailan baga sinabi ng Panginoong Jesus kay Simon, iyong ihulog. Ihulog mo riyan noong mga panahon na walang huli. Sino ba sa inyo ang walang huli? Ang sabi ng Diyos, ihulog mo. Ihulog mo. Peter had finished all night. Kasama yung kanyang mga kasama. Simon Peter, walang huli. Jesus said to go deeper. Punta ka doon sa banda-banda roon, hindi naman kalayuan, at ihulog mo ang net mo. Hindi po madali. Ano kung nararanasan mo talagang you have to go deeper. You have to go deeper. Sino po sa inyo kinakapos? Sino po sa inyo ang kinukulang ng material na bagay? God is saying to you, go deeper. Cast. May pinahaka sa iyo yan ng Diyos. At go deeper. Makinig ang mga kinakapos. Makinig ang kinukulang. Hindi po madali sa akin ang magdala ng ikapo noong una. Nung ako'y makakilala sa Diyos way back 2012. Talaga pong napakahirap magdala ng ikapo. Talaga pong napakahirap magdala ng ikasampung bahagi ng inyong pagkita. Pero mga minamahal, mga kapatid ko, nung tuloy-tuloy po natin itong ginagawa ng may galak, ang biyaya po at kabuhayan ay tuloy-tuloy na umaangat. May nakarinig ako? Yes. Yung pinakapos na nakarinig, cast out that net into the deep. Amen. Ihulog mo doon sa malalim na ikaw ay nahihirapan. Kasi hindi mo kita yung ilalim. Kapag ka po ang dagat ay napakalalim, hindi mo nakita mula sa itaas ang ilalim. Tandaan mo, ang Diyos ay naroroon para tulungan ka. You just need to cast out. You just need to drop kung ano pinag-drop ng Diyos sa iyo. Huwag kang mag-isip na ikaw ay automatikong sasagana kung wala ka namang ginagawa. Maaaring ikaw ay nananampalataya, but the Lord is saying to you in Malakay, ano sabi doon? 3:10, ano sabi doon? Bring the whole tithes into the storehouse so that there may be food in my house. Test me and this, subukin mo. Kung sasabihin mo, ako naman ay ayos na kahit hindi nagtatights. Alam mo ba, kung ikaw yun, pwedeng mas maging maayos pa ang nararanasan mo. Kung ikaw ay magtatights. Pwede naman, pastor, ako hindi na mag-tithes dahil maayos na. Pwedeng maging mas maayos pa. Why? God wanted you to be a blessing to many. Kayo ba'y masaya na maraming tao matutulungan mo? Para sabihin mong kontento ka na sa meron ka, hindi na ako nagtatights, hindi na ako nag-iikapo. No, God wanted you to be a blessing. Ang sabi nga ng ating GA1 culture, I am a blessing. So, ibig sabihin noon, pwede pa. Mga minamahal, mga kapatid ko, ang malalim din yung hinahakbangan. Kailan ka po humahakbang tayo na kailangan ay mahakbangan ito natin ang tama. May mga tao po na mapapride na tao. Ang mga tao po na mapapride na tao, kapag ka nawala na ang inyong pride at kinaya mo nang magpatawad, that is a deep step. That is a deep step na lalakaran mo. Sino ko sa inyo may kagalit pa? Ay, hindi naman hunahin ng tawad sa akin Bakit ko patatawarin? Go! Ang nilalakaran mo actually is a deep step.
sumunod ka. Ang sabi ng Diyos, ang nagpapatawad ay pinatatawad ng Diyos. At ang hindi nagpapatawad ay hindi rin pinatatawad ng Diyos. Talaga po, Lord, ibig sabihin, that is a deep step na ma-overcome mo. Yan ang kaharap mo ngayon. Hindi ka kasi makapagpatawad eh. Pero oras na nakapagpatawad ka, yung pride na meron ka, kahapon ka makalawa ng 1 taon, nung ikaw ay nagbuhay mula noon hanggang ngayon, kapag nakapagpatawad ka, that is a deep step. Wala ng pride dahil nagpatawad ka. Hallelujah. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Maaaring sinasabi natin na matalino ako, magaling ako, alam ko ang ginagawa ko, kahit hindi ako turuan, marunong ako. But you are suffering. Maybe you are, ang ginagawa mo, failure. Mga minamahal, mga kapatid ko, napakahirap para sa isang matalino at magaling ang magpasakop at sumunod sa sinasabi naman na rin na alam mo na hindi pasok sa iyong dunong at galing. Si Naaman, na isang commander ng Syrian army, napakahirap po ang kanyang naranasan. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Siya ay naghahanap siguro ng magaling na manggagamot. Siya ay naghahanap maaari ng isang propeta na tutulong sa kanya. At ganun nga ang sinabi ng isang Hudyo na nakatira sa kanyang bahay. Mga minamahal, mga kapatid ko, ano ang sinabi sa kanya? Go 7 times and dip your body there in, saan? Jordan River. Mga minamahal, itong matalinong tao na ito, itong commander na ito, mga minamahal ko, he went deeper 7 times. At siya nakaranas ng kagalingan. Hindi pasok sa kanyang panlasa nung una, pero nakumbinsi siya at siya sumunod. Nakita niya ang milagro ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Deep steps require trust, mga minamahal ko. You cannot see the bottom, but you trust the one who walks on water. Faith is diving into water, knowing God is your lifeguard. He is not only your lifeguard, He is your protector. He is not only your protector, He is your provider. He is not only your provider, He is the way, the truth, and the life. Mga minamahal, mga kapatid ko, faith can reach those things na hindi mo kayang ma-reach. Mga kapatid ko, deep within, reveal deep miracles. Hallelujah. Pang-tatlo, mga minamahal, ito naman po ay 5 laang. Kung merong narrow, kung merong deep, there is a high step. Ano ba kayang hinahakbangan mong? Hirap na hirap kang hakbangan. Philippians chapter 3 verse 14. I press on forward toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Napakahirap po para kay Abraham ang sumunod sa Diyos noon. Siya po ay napapabilang sa isang pamilya kung saan they are traveling from cities to cities. Ibig sabihin, may kaya naman sila. Kaya nilang ponduhan ang pamula po doon sa Mesopotamia patungo po sa iba-ibang lugar. Pero kinausap siya ng Diyos at ang sabi, pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ano ho? Napakahirap po ang kanyang lalakaran. Napakatarik ang iniuutos ng Diyos sa kanya na kanyang hahakbangan. Mga minamahal, mga kapatid ko, siya po ay sumunod. And then, God showed him kung ano yung pinangako niya. And that is His calling. Ano ang kinakaharap mo na matindi ngayon? Ano ang kinakalaban mo na napakalaki ngayon? Amin pong mag-asawa ng Mami Bess ay ang kinakaharap po namin sila po ay mga may impluwensyang tao. Maaaring may mga kayang tao. Ako po ay naniniwala that we are crossing a high step. But we know God is doing something great. This is not our fight, but this is His fight. Kung kayo po ay merong kinakaharap na sitwasyon na talagang ang hirap hakbangan, umasa ka, hindi mo ito laban ng Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Kami po ay nagpunta doon sa Nasugbu at ang inaasahan po namin ay magkakaroon ng arraignment, magkakaroon ng pre-trial sa aming hinahabol.
Pero alam nyo, may mga tao palang gayon na sobrang VIP. Sabi namin, narito kaya yung ating inakusahan? Narito kaya kami po ang complainant? At halos kami po ay magkatabi doon kasama nung isa pa pong complainant, kami tatlo. Siguro yung katabi natin yung attorney nila. Hindi kami nagkamali, yun nga ang attorney nila. At nung kami papasukin na doon sa korte, at ang judge ay nagtatawag na, nagro-roll call na, ay noon pa lamang pumasok at bumaba ng sasakyan yung akusado na tatlo. Sabi namin, grabe naman, napakayaman siguro ka talaga doon. Hindi man lang tumingin sa amin. Hindi man lamang kami tinapunan ng atensyon. Samantalang ang isa sa akusado doon ay kapatid ng isang complainant na kasama namin. Napakalaki ng aming hinahakbangan. Napakatarik ng aming nilalakaran. Pero kami naniniwala, ang masama, ang gawang masama, hindi magtatagumpay. Ang tagumpay nasa atin na. Sabi ko, ang tagumpay nasa atin na. Ang tagumpay ay nasa iyo na. Kahit matarik ang iyong hinahakbangan, humakbang ka ng humakbang kahit ikaw ay nahihirapan. Dahil ang Diyos hindi kanya pababayaan. Higher steps require letting go of comfort below. Alam niyo ba, kapag kayo ay nakaakyat po sa ladder, sino po nakaranas na sa inyong umakyat sa vertical ladder? Yan. Vertical ladder, yung nasa barko, nasa industry, umaakyat sa vertical ladder. Hindi po pwedeng ikaw ay humakbang ng pataas, pero ang iyo namang kamay ay nananatili doon sa baba. Ihahakbang mo pa rin yan. Hindi mo pwedeng ikaw ay humakbang na may daladala kang mabigat. Yan ay kailangan mong bitawan. You have to let go of your pride. You have to let go of any baggages na meron ka. Ano ba yung mga baggages na meron ka kapag ka ikaw ay humahakbang? Maaaring ito'y kasalanan na meron ka na ayaw pang isuko sa Diyos. Maaaring ito ay pride, maaaring ito ay disobedience, maaaring ito ay yung mga bagay na sarili mo namang iniisip mo. Humakbang kang pataas, bitawan mo ang hawak mo. Kumapit ka sa iyong patutunguhan. Ang Diyos ang ating patutunguhan, sa Kanya tayo kumapit. You cannot climb higher while holding on to what is lower. Hindi mo kayang umakyat sa mataas kung ang hinahawakan mo ay pang mababa. Baka meron pang mababa pa ang hawak-hawak diyan na hindi ka pang mababa, ikaw ay pang mataas. Humakbang ka, iwan mo na lamang yan. Hallelujah. Higher steps require higher trust. Mga minamahal ko. At ang pang-apat po, maaaring ang iyong step na nilalakaran ay hindi lamang narrow. Maaari ang step na iyong nilalakaran ay hindi lamang deep. Maaari ang step na iyong nilalakaran ay hindi lamang higher step. Maaaring combination ng lahat ng ito, complicated step. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Yan ang gusto ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay complicated step ang nararanasan. And lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. Yung complicated na step na nilalakaran mo ngayon, He will make it straight. Hallelujah. Moses faced Pharaoh. They faced a lot of plagues at 10 yun. Mga minamahal ko, nakita natin hindi simple but complicated ang way na meron ang mga Israelita sa pangunguna nitong si Moses. Complicated step, but makinig ka, He made a way. God made a way. Maaaring yan ang nararanasan mo, mga kapatid ko. Sari-sari din po ang naranasan ng inyong lingkod. Iba-ibang way, iba-ibang kaparaanan. Hindi lang so narrow, so deep, and so high bago po ako nakakilala sa Diyos. May dumating ang time na talagang hindi rin kagandahan ang aking mga pinagagawa nung una. But nung nagsimula ako, sabi ko nga, napakabuti ng Diyos na nung makakita tayo ng liwanag, doon natin natutuhan kahit narrow step, okay lang. Kahit deep step, okay lang. Kahit mahirap, okay lang. Kung ikaw ay nasa ganyang sitwasyon, God is saying to you, ano sinasabi ng Diyos sa iyo? When the step does not make sense,
Trust the one who designed your path. When your step does not make sense, trust in the one who designed your path. Who designed your step. Sino yon? Walang iba kundi ang Diyos. The one who subjected all these things to prostration. Sabi ng ating binasa kanina na text verse. Ano? He is the one who has subjected it, and He is also the one who has promised in hope that He will liberate it. He will liberate you from decay to perfection. Hallelujah. Tingnan niyo po aring silyang are. Yan po ay napakagandang tingnan ang sopa sa ibabaw. Sino kung may sopa sa bahay? O monoblock naman pala. Hindi kasama monoblock. Ang sopa na katulad niyan. Mga minamahal mga kapatid ko, ang gandang tingnan sa ibabaw pero ang loob niyan kapangit tingnan kapag ating bubuklatin. Upholstered sofa looks beautiful on the top. The messy is underneath. Maaaring messy ang nararanasan mong step ngayon. Maaaring messy ang hinahakbangan mo ngayon. So complicated, but remember, banda-banda roon, magiging wonderful, magiging beautiful, magiging so nice, magiging so great. Tuloy-tuloy lang ang paglakad natin. Walang bibitaw. Sabihin mo sa iyong katabi, walang bibitaw. Why? Complicated steps create a divine testimony. Complicated step create a divine testimony. Napakarami na kanina, may mga nag-testify tayong mga kapatid. Ano? Napakahirap kaya na may masakit? Napahirap kaya na mayroong pamangkin na jumejets ng dugo? Napakahirap kaya noong ikaw ay maaksidente tapos ang mabasag ang iyong tuhod? So complicated, nadagdag pa ang mga bagay na ito sa napakaraming challenges ng buhay mo. Pero, ano ang sinasabi na pinag-aaralan natin? Complicated steps create divine testimony. May magandang testimonya ka sa isang araw. May magandang testimonya ka next month, next year. Complicated man ang dinaraanan mo, napakaganda ang naghihintay sa iyo. Sabi ko, napakaganda ang naghihintay sa iyo, wala yata nakarinig. Hallelujah. Palakpakan mo kung sa iyo yun. Hallelujah. Maaaring ang iyong nararanasan ay hindi lamang narrow step. Ang iyong hinahakbangan ay hindi lamang deep step, hindi lamang high step. Maaaring hindi lamang complicated step. Maaaring comfortable step, pero hindi ibig sabihin noon komportable ka na lang lagi at okay ka na lang lagi. Ito yung panghuli, a comfortable step. Sino ko sa inyo ang komportable na? Ha? Sino ka po sa inyong okay nang gayaan na lang? Sapat na. Deuteronomy chapter 8 verse 18, but remember the Lord your God, for it is who He gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, and it is today. Sabihin natin, remember the Lord. Kahit pag-gaano ka kayaman, kahit pag-gaano ka ka-impluensyang tao, kahit pag-gaano ka katalino at kagaling sa ginagawa mo, kahit pagkaano ka katagumpay sa nilalakaran mo, remember, iyaan po ay comfortable step na kailangan mo pa rin magtiwala sa Diyos. Ang sabi po ng ating binasa, Deuteronomy 8:18, remember the Lord. Kung sabi mo, okay na ako ganito, okay na, happy na ako. Sabi nga ng aking asawa at kami nagkukuwentuhan, sabi niya lagi sa akin, salamat sa Diyos, hindi ako nakaranas ng mga matitinding sitwasyon ng buhay ko para ako'y manampalataya. Sa sitwasyon na meron ako ngayon, sa Diyos ako'y nanampalataya. Mga minamahal, si Haring David, nung siya ay nandun na sa kanyang palasyo, mga minamahal ko, komportable po, nakaupo at komportable. Ano? Siguro sinisilbihan ng pagkain. Si Haring David ay nag-uutos lamang, and his wish is his command. Mga minamahal ko, siya po ay nasa komportableng lugar, komportableng palasyo, napapalibutan siya ng kanyang mga armies. Buhay hari, dahil siya naman talaga nga ay hari.
but he still chose to worship the Lord. He still chose to praise the Lord. He still chose to surrender his life to the Lord. Siya po'y napakayamang tao. Ano, sino sa inyo ang mayaman? Sino sa inyo ang magaling? Sino sa inyo ang napakatalino at sinasabi niyang hindi niya kailangan ng Diyos? Napakarami pong tao sa kapanahunan ngayon na sobrang komportable, maaaring nakatira sa napakagandang subdivision, masarap ang higaan, masarap ang pagkain, magaganda ang sasakyan. Hindi nila pwedeng sabihin na komportable na ang kanilang buhay at sapat na yun. Mga minamahal ko, they need Jesus still in their life. Maalaala nawa nila. At yun ang ating ginagawa rito. Patuloy tayong nananalangin para sa maraming tao upang ang mga tao na sobrang komportable na sa kanilang buhay at hindi nila alam na kailangan nila ang Diyos, malaman nila na kailangan pa rin nila ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Maraming katulad mo ang hindi nakasumpong ng daan na katulad ng mga nabanggit kanina, pero pasalamatan mo ang Diyos dahil meron ka ring step na kailangang lakaran. The comfortable step. A comfortable step, you still choose to depend on Him. Mga minamahal ko, comfort is dangerous if it replaces God's dependence. Tama? Tama. A parked car feels safe, but it goes nowhere. Mga minamahal, ang sasakyan, kapag ka tumatakbo, kailangan ng gasolina. Kailangan ng baterya. Ano ho? Kahit po ang isa sasakyan ay nakatigil, to keep it safe from intruder, kailangan ito ng baterya. Tama ho? Kasi kung walang baterya, basta na lamang ito mabubuksan ng kahit sino. Ano ho? Kaya nga sabi nga ng aking anak kapag kami nagdadrive, Daddy, dapat ito'y ilalak mo ng ayos pa rin kasi kung hindi natin ilalak ng ayos, mauubos ang baterya. Which is, I understand now na talaga naman kailangan talaga ng baterya ng isa sa sasakyan na hindi tumatakbo to keep it safe. Ang buhay mo, kahit ikaw ay sobrang komportable na, kailangan mo pa rin ng connection sa Diyos. Hindi po pwedeng walang connection sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating kasabihan. Comfort should not cancel commitment. And your obedience to God and your dependence to God. Hallelujah. Yan. Ano po ang tatlong pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin? Una, His presence. His presence in Isaiah chapter 41 verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Umasa ka. Ano man ang nilalakaran mo, gaano man kahirap ang hinahakbangan mo, ito man ay narrow, ito man ay deep, ito man ay high, ito man ay complicated, ito man ay comfortable step, His presence is there. His provision. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Hindi Kanya pagkukulangin. Siya ang kalakasan mo, Siya ang buhay mo, Siya ang kapayapaan mo, Siya ang lahat sa iyo. His glory ahead at tumasa ka, kaluwalhatian. Gagawin ng Diyos lahat for His children. Romans 8:18, ito yung ating text verse kanina, that I consider our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Meron at meron ang Diyos na kaluwalhatiang nandyan sa banda-bandariyan. Mga minamahal, even if you see only a step right now, God sees the finish line. Sabi ko, God sees the finish line. Matatapos din yan. Sabi nga, there is light on the end of this tunnel. Wala yatang nakarinig. Ang nakarinig pumalakpak. Hallelujah.
For life application, mga minamahal, we have to walk daily, not occasionally. In 2 Corinthians chapter 5, verse 7, walk by faith and not by sight. Mga minamahal ko. Sunod, stop comparing step. Huwag kang tumingin sa iba. Tumingin ka na lang sa Diyos habang humahakbang ka. Kasi kapag ka tumingin ka sa iba, malulungkot ka. Kapag ka tumingin ka sa iba, maiinggit ka. Kapag ka tumingin ka sa iba, madedepress ka, may stress ka, magkaka-anxiety ka. Tumingin ka sa Diyos habang humahakbang ka. Stop comparing steps. Galatians chapter 6 verse 4, ang sabi po rito, each one should test their own action. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. Each has its own worth. Yan yung para sa iyo. Yan yung lakaran mo ng may pananampalataya. Pangtatlo, endure temporary pain. James chapter 1 verse 12. Mayroon kang tatanggapin. At ito yun, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. Sabihin mo, crown of life. Yan, that the Lord has promised to those who love Him. Tsaga-tsaga lang, may nakaraan. Isang crown na tatanggapin mo, crown of life. Kailan yun? Hindi yun ngayon. Sa eternity. Sinong umaasang may eternity talaga? Pagkatapos ng 1,000 years o millennium time, mga minamahal, doon ngayon muling pakakawalan si Satanas, makakapanukso na naman siya, at pagkatapos doon, hindi magtatagal, magkakaroon na ng judgment. Ang Panginoong Yesus ay uupo doon sa kanyang trono bilang judge. Ihihiwalay ang tupa sa mga kambing. And there, pupunta na ang mga kambing kasama ni Satanas doon sa impyerno, at ikaw namang sa Diyos ay nanampalataya sa new heaven. Dadalahin. Sino po ang umaasa ng new heaven? Doon ay merong crown na ibibigay sa iyo. Hallelujah! And this is it. Number 4, keep heaven in view. Yun ang gusto ng Diyos na tandaan natin, yung binanggit natin kanina. There is eternity. There is eternal life. 1 Peter chapter 1 verse 9, receiving the end of your faith, the end result of your faith, even the salvation of your soul. Mga minamahal, mga kapatid ko, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Sino ang naroon sa step na mahirap? Sino ang may sakit na umaasa ng kagalingan? Sino ang kinakapos na umaasa ng abundance? Sino ang broken ang relasyon na umaasa ng reconciliation? Sino walang kapayapaan na umaasa ng peace? Mga minamahal, mga kapatid ko, hindi yan yung katapusan ng pananampalataya mo. Hindi ka nananampalataya para gumaling ka lang. Hindi ka nananampalataya para maging maayos ang iyong buhay. Hindi ka nananampalataya para ma-restore ang mga broken relationship. Hindi ka nananampalataya para makapagpatawad ka lamang. Hindi ka nananampalataya para magkaroon ka ng life of abundance. Ikaw ay nananampalataya upang makarating ka sa langit, upang ikaw ay maligtas. Bakit? Marami ng mga tao ang gumaling pero hindi sila nagpatuloy. Nakatanggap sila ng kagalingan pero hindi sila tumanggap ng tagapagligtas. Ang kailangan mo ay tagapagligtas. Why? The end result of your faith is salvation of your soul. Kung akala mo ay para lamang ikaw gumaling kaya nananampalataya ka, nagkakamali ka. Kung akala mo ay para lamang maging maganda ang buhay mo, kaya ikaw ay nananampalataya, nagkakamali ka. Kung akala mo ay para lang maging maayos ang relasyon mo ng dating kahiwalay mo, nagkakamali ka. Ang pananampalataya po, grabe ang gustong ibigay ng Diyos sa bawat nananampalataya, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Dapat kung gumaling ka, ikaw ay lalong sa Kanya'y manampalataya at magpatuloy. Dapat kung umasenso ka, dapat sa Diyos lalo kang manampalataya at magpatuloy. Dapat kung naayos ang inyong relasyon, dapat lalo kang manampalataya at sa Diyos ay magpatuloy. Dahil ang lahat ng ito'y maglalaho. Ang lahat ng ito'y maglalaho, pero ang iyong kaluluwa maliligtas. Kaya minamabuti ng Diyos na makakita ka ng napakaraming milagro dahil inililigtas ng Diyos ang kaluluwa mo. Ang buhay na ito ay may hangganan. Pero may buhay na walang hanggan. Doon gustong-gusto ng Diyos na makakasama tayo. Kaya nga pinagagaling ka para maniwala kang may Diyos.
Kaya nga inaayos ang buhay mo para maniwala kang may Diyos. Mga minamahal, seriously speaking, magseryoso tayo sa lakad natin. Kung nakaranas ka ng pagmamahal ng Diyos, huwag kang bibitaw sa halip ikaw ay magpapatuloy dahil hindi dito natatapos ang lahat. The end result of your faith is salvation of your soul. 1 Peter chapter 1 verse 9. Kanina ang sarap di gahaw. Narrow, deep, complicated. Akala natin, sige, may kagalingan, sige, may kapayapaan, sige, may restoration, sige, mayroong reconciliation, sige, mayroong peace. Pero ang gusto ng Diyos, kapag naranasan mo ang mga bagay na ito, magpatuloy kang manampalataya sa Diyos, may pagliligtas na nagaganap. Palakpak sa ating Diyos na buhay. When you see a step, God sees a staircase. Ang kita lang natin itong mga bagay na ito, pero kita ng Diyos ang kabuuan, ang kaligtasan mo. Today's pain is tomorrow's platform. Faith climbs what fear refuses. And remember, the step that you may be having right now, the step that you are going through right now, is temporary. Ano daw ang step? Temporary. But the glory, yung kaluwalhatian na nasa banda-banda riyan, is eternal. Ano daw? Eternal. Alin daw yon? Glory. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos na buhay. Tinatawag ko po ang ating mga musician. Hallelujah. There was a young farmer na itong young farmer na ito ay nagtanim ng kawayan. Alam nyo, siya nagtanim ng kawayan, pero siya tinatawanan ng mga tao. Ang daming kawayan na kanyang itinanim. 1 hektarya na kawayanan. Lumipas ang 1 buwan, walang nakitang kawayan. Lumipas ang 2 buwan, walang nakitang kawayan. 1 taon na halos, walang nakitang kawayan. Mga minamahal mga kapatid ko, isang araw, may nakitang suloy. At mula noon, hindi lumipas ang ilang linggo, isang napakataas, maraming napakataas na kawayan. Mga minamahal, your unseen season maybe is here. You're walking into a deep, narrow, complicated, high, comfortable step. Yan yung nakikita mo ngayon. Na ikaw ay nalulungkot, meron pa ba sa banda-banda roon? God is telling us right now, the best is yet to come. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Kahit yan lang ang nakikita mo ngayon, there is something great beyond the step that you are going through right now. Mga minamahal, maybe today you are standing on a narrow step, a deep step. Maybe today you are standing in a high step, in a very complicated step, or even a comfortable step. Remember, what you are seeing now cannot compare to what is coming. Ang tanong, will you trust Him? Pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Will you trust Him even if you see only one step? Hallelujah. Patuloy nating ipagtiwala ang ating nilalakaran doon sa marunong na Diyos. Patuloy nating ipagtiwala ang ating buhay sa makapangyarihang Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita ngayon. Trust everything to Him. Alam ng Diyos na nahihirapan ka. Alam Diyos na naiinip ka na sa mga hinihintay mo. Alam ng Diyos sa pagtitiwala mo sa Kanya, dumadating ang time, bumababa ang faith mo.
But God is saying to you today, trust me. For I know everything. Sabihin natin sa Kanya, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Help me. Help me. At hawakan mo ako. Hallelujah. Manatili po nakapikit ang ating mga mata and let this song minister our heart. Help me live to know you. Lord, you alone. Light the Lord. Take me by your hand and lead me to your way. I can live without you. Oh Lord, I trust in you. Trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Save me always by your hand. Lord, I put my trust in Sa pagkakataong ito, isipin mo ang Diyos ay narito ngayon. Sabihin mo sa Kanya ang nilalakaran mo. Sabihin mo sa Kanya kung saan ka nahihirapan. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng gusto mong sabihin. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay nakikinig. At kung noong mga nakaraang araw, mayroong mga bagay pa na gusto ng Diyos na iwanan mo dito sa baba upang ikaw ay makahakbang patungo sa gusto ng Diyos na hakbangan, sige, patuloy natin itong ibaba. Patuloy natin itong ibaba. Maaring mga bagay na ito ay kasalanan. Maaring mga bagay na ito ay disobedience. Or anything na hindi gusto ng Diyos. Ito'y ating ngayong ibaba. Hallelujah. Kung iniisip mo, meron ka ng matatag na relasyon o nais mo magkaroon pa ng matatag na relasyon o nais mo na magtiwala sa Diyos, iniimbitahan kita ngayong oras na ito habang nakapikit ang iyong mga mata. Ilagay mo yung iyong kanang kamay sa kinaroroonan ng iyong puso at sumabay sa napakasimpleng panalangin ng pagtanggap, pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, Panginoong Diyos, marami pong salamat na nalaman ko na Ikaw, O Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Salamat po na nalaman ko na ako ay kitang-kita mo. Hindi lamang ang aking nakaraan, maging ang aking kasalukuyan, maging ang aking hinaharap. Ako po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Linisin mo po ako ng iyong tugong buhay. I believe in you, O Lord Jesus, that you are my Lord, you are my Savior. Bayad ng lahat, ang lahat ng kasalanan ko, diyan sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ng 3 araw, muli kang nabuhay at magbabalik sa takdang panahon. Sabihin mo ngayong oras na ito, binubuksan ko ang buhay ko. Tinatanggap kitang lubos bilang Diyos ko, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Ako po'y nagpapatawad na rin
sa mga taong nagkasala sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan, maging sa pagkasulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Banal na Espiritu, mamahay ka sa akin. Manatili pong nakapikit ang ating mga mata. Maaari bang ngayong oras na ito, tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa inyo ngayon. Hallelujah. Sabi ng Diyos, believe that something great, something better, something best is yet to come. Ama ko nasa langit, Lord, salamat po sa bawat isang patuloy na sa iyo nagtitiwala. Sila po'y mga anak mong sa iyo'y makakatawag. Sila po'y mga anak mong iyong maririnig. Sila po'y mga anak mo, O Diyos, na pagkakalooban ng higit na mas maganda kaysa sa kanilang mga nilalakaran ngayon. Lord, puspusin mo ng banal na Espiritu ang bawat isa. Samantala ngayong oras na ito, sa bawat isang nagtiwala sa iyo, O Diyos, putol na ang sumpang dumadaloy mula sa kanilang lahi. Putol na ang sumpa ng kapwa sa kanilang mga buhay. At Lord, salamat dahil ang pinanghahawakan ng kaaway sa kanilang mga buhay ay putol na. In the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Hayaan niyo, O Diyos, na i-liberate po, Panginoon, ang kanilang sitwasyon. In the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, yung mga nakikita po, Panginoon, nila right now na hindi kagandahang hakbangin, Lord, matanaw at makita ng mata ng kanilang mga puso, Panginoon. At marinig ng tenga ng kanilang mga puso, Panginoon, ang iyong mga ginagawa sa banda-banda riyan. In the mighty name of Jesus, Lord God. Salamat po, aking Ama. Tayo pong tumayo at tayo sabay-sabay na umawi. I trust in you. Trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. And believe Love you all, that I might give you all the praise. Trust in you, all your promises. Taas natin ang ating mga kamay. Never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Lord, huwag niyo po, O Diyos, bibiguin ang bawat isang sa iyo'y nanampalataya at nagtiwala. Kami po, Panginoon, ay tumatanggap, Panginoon, ng mga biyayang pisikal, biyayang material, biyayang emosyonal, at biyayang spiritual. Hayaan niyo, O Diyos, ng bawat isa ay patuloy na humabi, Panginoon, ng magaganda at matitinding divine testimony sa aming paglakad, Panginoon, at pagsunod sa iyo. Lord, I declare that everyone are super blessed, highly favored, and deeply loved. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Pareho kami ng tanong eh. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Sabi po sa 2 Corinto 9:7, ang sabi po doon, bawat isa'y dapat nagbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So ready na po ba ang lahat na magbigay ng may kagalakan sa ating puso? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord God, thank you. Salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy mo pong ibinibigay, Panginoon. Ina-acknowledge po namin ito na lahat ng ito, anuman yung maliit hanggang sa malaki, Panginoon, lahat ito'y galing sa iyo. At Lord, alam ko po, never ka naging late. Lagi ka pong on time sa needs namin, O Lord. Kaya tagamit mo, Panginoon, ang aming handog mula po sa aming pusong may kagalakang magbigay sa iyong banal na harapan, Panginoon. At
Ang lahat mong aming malilikom, naway ito'y magamit sa ikalalawak po ng iyong mga salita. And Lord, ibalik mo po sa bawat anak mo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang lahat ng ito'y samot hiling ko sa ngalan po ng iyong anak at na si Jesus. Amen and amen. So let's stretch forth our hand and upang panalangin ang ating mga handog. O Ama naming nasa langit, Lord, ang nakikita po namin, O Diyos, kaya kami, Panginoon, ay nagbigay, Lord God, ay napakaganda, Panginoong pagkilos mo sa aming mga kabuhayan, Lord God, na hindi namin pwedeng hindi, Panginoon, magpapagamit ang aming mga kabuhayan sa pamamagitan ng mga biyaya at mga salapi, Panginoong amin, Panginoong pinagkaloob. Lord, alam namin, O Diyos, ibabalik mo siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa bawat isa, Lord God. At hayaan mo, O Diyos, na bawat isa po, Panginoon, nakalakip na panalangin sa aming pagbibigay. Lord, ito po'y kinatugon mo na ngayon. In the mighty name of Jesus. Lord, wala po, Panginoong maghihirap na iyong mga anak. At sa halip po'y paganda ng paganda, payaman ng payaman ang bawat isa. Magamit lamang po, O Diyos, ang mga salaping ito for the expansion of your kingdom here on earth, Lord God. At ikaw lang, O Diyos, ang patuloy na maparangalan, mapapurihan, mapasalamatan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tingnan mo, palakpak, ating kasabuhan. The prayer of the righteous people availeth much. Ang ating mundo right now, ang ating bansa, ang ating community, ang ating pamilya, nangangailangan ng panalangin. At kapag ka may panalangin, we are powerful. Amen. Hayaan natin na sa oras na ito'y tayo lalapit sa Diyos na ating pinananampalatayanan. Lalapit tayo hindi dahil sa tayo'y mabuti. Lalapit tayo dahil yung mabuti ay naririto sa atin. Maririnig tayo ng Diyos dahil yung mabuti, yung matuwid, nasa sa atin. Yung dugo niya ay nasa sa atin. Ama naming nasa langit, Lord, kami po'y lumalapit sa iyo, O Diyos, ng may pagpapakumbaba. At hayaan niyo, O Diyos, sa paglapit namin sa iyo, ibihis niyo po, Panginoon, sa amin ang balabal ng katuwiran, ang full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes gospel of peace, the shield of faith, the sword of the Spirit. Lord, hayaan niyo, Banal na Espiritu, tulungan niyo kaming manalangin in the mighty name of Jesus. Everyone say hallelujah. Sige, raise our hallelujah. Sige, raise hallelujah. Ito hindi para sa atin, ito para sa Diyos na ngayon nakaririnig sa atin. Sabihin natin hallelujah. Sabihin natin hallelujah. Sige, sabihin natin hallelujah, 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 hallelujah. Lord, kami po Panginoon lumalapit sa iyo. Dinadakila ka namin dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na tumutulong sa amin mula pa noon hanggang sa ngayon. At hanggang sa dulo ng panahon, kami po iyong tutulungan, Lord. Sabi mo po, O Diyos, submit yourselves then to God. Have peace at Him. In this way, prosperity will come. Hayaan nyo nga po, O Diyos, na sa aming pakikipagkaisa sa iyo, Panginoon. Lord, dinggin mo po kami. Lord, pinagpapala mo ang bansa, Panginoon, na ang Diyos ay Panginoon. Lord, kaawaan niyo po ang aming bansang Pilipinas, Lord God. Let's pray for our country, Philippines, right now, in the mighty name of Jesus. Lord, hayaan niyo nga po, Diyos, ang patuloy na pagsinag ng iyong liwanag sa puso ng bawat Pilipino. Sa pangunguna po, Panginoon, ng aming Pangulong Bongbong Marcos, Panginoon, lahat ng elected officials po, Panginoon, sinagan ng iyong liwanag po, Panginoon. Sinagan po, Panginoon, at hayaan niyo
niyang umusbong, Panginoon, ang pag-ibig unay sa iyo at sa kapwa Pilipino in the mighty name of Jesus. Lord God, hayaan niyo nga po, O Diyos, na dumaloy ang wisdom sa kanila. Ingatan niyo po, Panginoon, sila, O Lord God, at hayaan niyo nga po, O Diyos, bawat kanila po, Panginoong pagpapasay ayon lamang sa mabuti, ayon lamang sa mayaman mong plano in the mighty name of Jesus. At ngayong oras na ito, kami po'y nagkakaisa po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin ang lahat ng gawa at pagkilos ng kaaway sa bansang Pilipinas, maging espiritu ng pagkakahiwa-hiwalay, ang espiritu ng corruption, ang espiritu ng addiction, ang espiritu ng paghihirap, ng poverty, winawasak namin sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. And Lord, hayaan niyo nga po, O Diyos, na ang bansang Pilipinas, lahat ng Pilipino, Lord God, lahat ay luluhod at sasabihin, ikaw nga, Panginoong Jesus, ang Diyos in the mighty name of Jesus. Our country, Philippines, Panginoon, is for Jesus. Batangas is for Jesus. Lord God, Batangas City is for Jesus. Lord God, ang bawat lugar kung saan kami naroroon is for Jesus in the mighty name of Jesus. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami humihingi, Panginoon, sa iyo ng mayaman mong pabor, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kababayan, even lahat ng tao doon sa Middle East, kung saan po, Panginoon, may nangyayaring hindi kagandahan. Alam namin, O Diyos, ito'y ayon sa iyong napakagandang plano. Ang nakikita namin ay ganito, pero Lord, sa bandang dulo, there is reconciliation, there is salvation po, Panginoon, sa bawat isang sa iyo tumatawag sa lugar na iyon, in the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, ang mayaman mong pabor na pag-iingat sa bawat isa na naroroon sa Middle East region po, Panginoon. Lord, you are the God of order. You are the God. You are the Jehovah. Shalom po, Panginoon, Lord God. Let there be peace in every heart, Panginoon. Especially dun sa mga namumuno sa US, sa Israel, sa Iran po, Panginoon. Sa lahat ng mga involved na bansa, Lord God. Peace, and we speak peace, and we speak peace po, Panginoon. Shalom, shalom, shalom. Panginoon, our God is Jehovah Shalom, ang iyong pangalan po, Panginoon. Mangyari ang kapayapaan unay sa puso ng bawat isang namumuno, sapagkat alam namin, O Diyos, na kapag ang kapayapaan ay pumasok sa puso ng bawat namumuno, Lord God, kasunod ng makikita ang kapayapaan sa lugar na iyon. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat po't inyong narinig ang aming panalangin in the mighty name of Jesus. Let's continue to pray for our congregation and for the body of Christ. Pasalamatan natin ang Diyos sa patuloy niyang ginagawa sa body of Christ, sa JA1, at sa patuloy na pag-iingat ng Diyos sa ating Apostle Bishop R. Gonzales and Reblin in the mighty name of Jesus, at sa lahat ng mga reverendo, mga pastors, sa mga life group leaders, at sa lahat ng church goers, sa lahat ng JA1 people, anointed family. Pasalamatan natin ang Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Lord, we thank you for what you are doing sa aming Apostle Bishop Art. Salamat po, O Diyos, na ang wisdom mo'y patuloy na dumadaloy. And salamat din po, O Diyos, for the gift of inner healing and deliverance po, Panginoon. Kung saan, Lord God, maraming gumagaling, maraming lumalaya, maraming buhay na nababago. Lord, hayaan niyo nga po, O Diyos, na masaksihan, makita namin ang marami pang signs, wonders, and miracles every day. Kung saan, Panginoon, ang bawat isa sa amin magpapagamit sa iyo, O Lord God. Salamat po, O Diyos, that you're continually raising up more leaders, more life group leaders in the name of Jesus. More compassion, more love po, Panginoon, ang aming hinihingi sa buhay ng bawat isa, na kami po, Panginoon, hindi basta lamang uupo at makikinig, kundi, Lord God, iuunat namin ang aming mga kamay para manalangin sa may sakit. Ibubukan namin ang aming mga bibig upang ihayag ang balita ng kaligtasan sa mga taong hindi pa naaabot ng iyong balita ng kaligtasan, Lord God. At salamat po, Diyos, dahil ikaw ay naririyan, at hayaan mo nga po, O Diyos, na ang body of Christ po, Panginoon, bawat isa, Panginoon, na alam namin nga po, O Diyos, na ikaw, Panginoong Jesus, ang ulo, at kami naman ang mga galamay, Lord God, magampanan ng bawat isa, O Diyos, ang bawat pagkatawag. In the name of Jesus. Hayaan niyo po, O Diyos, bigisin mo ng iisang pagmamahal at pagkakaisa ang bawat isa, ng goal ng bawat isa sa amin, Lord God, ay umabot sa mga hindi pa naaabot ng liwanag mo. In the mighty name of Jesus. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat, at hayaan niyo nga po, O Diyos, na marami pang mananampalataya po, Panginoon, sa pamamagitan ng JA1 po, Panginoon, ang makakaranas ng biyaya mo in the mighty name of Jesus. More churches po, Panginoon, ang iyong nga po, Panginoon, hahayaang matayo in the mighty name of Jesus, Lord God. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa in the mighty name of Jesus. Patuloy nating ipanalangin ang bansang Israel dahil pinagpapala ng Diyos ang nagpapala sa bansang Israel. Can you just imagine ang nangyayari doon ngayong oras na ito?
Pray. 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 Nagabayan, ingatan ng Diyos ang bansang Israel. Hallelujah. Ama naming nasa langit, Lord, ito'y maliit na bansa. Pinili mo po, Panginoon, upang itangi, upang parangalan ng iyong pangalan, Lord God. Ingatan mo po, Panginoon, ang bansang Israel. In the mighty name of Jesus. Sa langit po, Panginoon, sa ilalim ng lupa, sa dagat po, Panginoon, Lord, ang iyo po, Panginoong divine protection, hayaan mong laging naroroon. At hayaan niyo nga po, O Diyos, ang pagsinag ng iyong liwanag sa puso ng bawat Israelita. Panginoon, nakilalaning ikaw nga, Panginoong Jesus, ang Misaya. Ikaw nga ang tagapagligtas. Ikaw nga ang Diyos, Lord, mangyari na. Mangyari na in the mighty name of Jesus, Lord God. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang bansang Israel at hayaan mong pagpapala ito so that all nations of the world po, Panginoon, ay mabless in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, kami mga spiritual Israelites po, Panginoon, patuloy ingatan at pagpalain in the mighty name of Jesus. Patuloy namin dinadalangin sa iyo, Diyos, ang bawat isang nanampalataya sa iyo, Panginoon, na ngayon ay pine-persecute, ngayon ay inuusig, nakakaranas ng mga challenges sa buhay. Bawat nanampalataya sa iyo, Panginoon, na nahihirapan sa mga hakbangin na kanilang nilalakaran, Lord God, dinadalangin namin sa iyo, O Diyos, bigyan mo ng kalakasan. Lalo na po, Panginoon, yung mga nanghihina po, Panginoon, na dumaan sa makitid na daan po, Panginoon, bigyan mo sila ng strength, O Lord God. Maging yung humahakbang sa mataas na daang nahihirapan, Lord God, Lord, kalakasan din ang aming hinihingi. Maging, Lord, yung mga taong komportable na ngayong oras na ito sa kung anong meron sa kanilang buhay, Lord God, bigyan nyo rin po, Panginoon, sila ng hunger po, Panginoon, hunger na makilala ka, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat po, O Diyos, na wala ni isa po, Panginoon, na nadidiliman, Panginoon, ang hindi maaabot ng iyong liwanag, in the mighty name of Jesus. Sige, sa pagkakataong ito, ipanalangin natin yung ating mga kapatid na hindi natin kasama ngayong oras na ito. Dati natin kasama na meron silang dahilan kung bakit hindi natin sila kasama. Pray for them. Pinaalaala na ng Diyos yan sa iyo ngayon. Pray for them. Hallelujah. Maging doon sa mga tao na gusto mong makasama din sa lugar na ito, ipanalangin mo sila. Hallelujah. Hallelujah. Ipinaalaala rin ng Diyos sa iyo ang mga taong may sakit. Hindi lang may sakit sa katawan, may sakit din ang bulsa. Sige, pinaalaala ng Diyos sa iyo ngayon, ipanalangin mo. Ipanalangin mo. Lord, naririnig mo po, O Diyos, ang aming mga panalangin ngayong oras na ito. Tingin mo po, Panginoon, ang aming panalangin. Ikaw po'y mabuting Diyos at ikaw po'y kikilos sa bawat panalangin. Itinataas namin sa iyo. Ikaw po'y bumababa upang gawin ang matitinding bagay na hindi pa namin nakita na saksihan, O Lord God. Salamat po, O Diyos. Habang kami tumatawag sa iyo ng direkta, Lord God, you will show great and mighty things that we do not know. Salamat po, aming Ama. At sa pagkakataong ito, at this point of time, ikaw na pumarito, meron ka ring personal na panalangin, meron ka ring minimithi, meron ka ring hinihingi sa Diyos. This is your time to say it and utter it. Nakikinig ang Diyos. Pray for your prayer. Sige, hingin mo sa Diyos ang gusto mong hingin, tapat ang Diyos. Ang sabi niya, hingin ng anuman sa aking pangalan, at ito'y aking gagawin. Hingin mo sa pangalan ni Jesus ang mga bagay na yan. Baka kaya hindi ka nagkakaroon ay hindi mo hinihingi. Ask and you will receive it in faith. Hallelujah. 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 Salamat po, aming Ama. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng kapayapaan ng puso that transcends all understanding, that despite of what we are seeing right before our very eyes, patuloy kami, Panginoong, titingin sa napakaganda mong plano sa aming mga buhay. Eternity and life of abundance. Sealed by the blood of the Lamb, panalangin ito, at sa iyo lang aming Ama ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus na aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.